Kung naghahanap ka ng isang murang accommodation sa isang magandang location dito sa Hong Kong na walking distance sa mga tourist attractions, malapit sa train at bus stations, na tipong isang tumbling mo lang ay makakasakay ka na ng bus, katulad nitong A21 na papuntang airport na halos 100 steps lang ang layo ng bus stop kung saan ay pwede ka nang sumakay. Pero paalaala lang, bawal po ito sa maarte. Ito po ay para lamang sa mga naghahanap ng budget accommodations. Sa halagang 2,800 pesos more or less per night ay magkakaroon ka na ng isang disenteng matutulugan. May TV, may electric fan, may aircon at may sariling CR. Napakaraming Filipino at ibang lahi ang nagbubuk dito. Iba-iba rin ang may-ari ng mga units dito. Kaya iba-iba rin ang klase ng services at amenities sa bawat unit. So ugaliin nyo magbasa ng mga reviews bago kayo mag-book. Mabubuk nyo ang mga units na ito through Agoda, Airbnb, or Booking.com. Nandito rin lang ang Jollibee, McDonald's, 7-Eleven, bilihan ng pasalubong at napakalapit lang sa mga train stations. May grocery store, street food, Giordano at kung ano-ano pa. I-check nyo na lang muna kung aling units ang may matataas na reviews. Alam kong gustong-gusto mo nang makita ang loob ng Chungking Mansions. Halika na at silipin natin bago pa kayo magdesisyon. Pagpasok mo pa lamang ay babatiin ka na ng iba't ibang money changers dito. Sa ngayon ay maaga pa kaya sarado pa sila. Usually nagbubukas sila ng bandang 9 or 10 o'clock in the morning. Di hamak na mas mataas ang palitan dito compare sa airport. Madali mong makikita kung sino ang may pinakamataas magpalit. At narito nga ang sample ng kanilang palitan ngayong October 2023. Kaya kung naghahanap kayo na mas magandang palitan, dito na kayo pumunta. At marami ring makikita rito katulad ng maliit na tindahan or sari-sari store. Sa likod ng mga money changers na yan ay maraming grocery, mga restaurants na ready na nagbebenta ng mga Indian food, Filipino food at iba pang mga Asian cuisine. Mapapansin ninyo na napakaraming Indian nationals dito. Guys, paalaala lang, huwag sana tayong maging racist lalong-lalo na kapag nakakakita tayo ng ibang lahi. May mga nabasa akong review ng mga Filipino sa Facebook tungkol sa kanila, usually galing sa mga first-time travelers dahil siguro hindi pa sila sanay makakita ng iba-ibang lahi. Halika na at umakyat na tayo gamit ang elevator na ito. Hindi masyadong malaki ang elevator na to, kaya naman mahaba-haba ang pila during rush hours. At ito siguro ang isa sa mga negative reviews na mababasa nyo tungkol dito sa Chungking Mansions. Pero itong titingnan natin ay Block A. Yung Block B hanggang Block F ay hindi ko na nakuhanan pero halos pareho rin lang sila dahil sa iisang building lang naman sila nakalagay. Minsan ay matatagalan kang maghintay bago ka makasakay ng elevator kaya pasensya lang at i-expect mo na iba-iba ring lahi ang makakasabay mo rito. Just always smile and be friendly. Ayan, malapit na tayong lumabas ng ating floor. Nasa 7th floor tayo ngayon pero kailangan nating bumaba gamit ang fire exit. Dalawang elevator dito at minsan ay alternating kung saan sila magbubukas. Ngayon ay makikita ninyo ang itsura nitong fire exit natin. Kung mapapansin nyo na may mga basura dito sa gilid pero hindi naman siya talaga nakakalat. Ito siguro ang isa sa mga concerns ng mga tao nagbibigay ng reviews dito sa Chungking Mansions. Dagdag pa rito na medyo may kalumaan na talaga ang building. Pero para sa akin, hindi naman mahalaga kung ano ang makikita sa likuran ng building. Ang mahalaga ay kung ano ang itsura ng ating kwarto. Kaya sa una pa lang ay sinabi ko na bawal ito sa maarte. Pero ang pinakamahalaga ay makita nyo na maayos ang inyong room at secured tayo. Hanggang dito ko na lang muna tatapusin ang vlog na ito. I-comment nyo naman kung ano ang nararamdaman ninyo base sa mga nakita nyo sa Chungking Mansion. Sa ibang vlog ko ay makikita nyo naman kung ano ang mga itsura ng mga kwarto rito. Follow for more. Bye!